Okay, so Pastor Salgado is our guest speaker tonight. I-invite ko siya na mag-preach ng salita ng Diyos sa atin. So, do you have a Bible? Do you have your Bibles ready? Okay, very good. Okay, so I encourage you, kung gusto niyo mag-take notes, take notes. Kung gusto niyo makinig ng maayos, makinig ng maayos. Pastor Salgado has been pastoring Cornerstone Baptist Church sa Dasmariñas, Cavite. So, ang layo ng biyahe ni Pastor. And yung mga malalayo, no, nandito. So, we're so thankful and we're glad. Dala ni Pastor ang kanyang wife and ang kanyang daughter. And so, we're so thankful you guys came. And we want to be a blessing to you tonight as well. So, let's give our attention to Pastor Salgado. Thank you, Pastor Bill, for the privilege and chance to share the Word of God. I'm Pastor Nar Salgado. I got saved in 1998 from BBC, Bicol, under Pastor Ala, Senior. And by God's grace, ako'y napunta po sa Manila, sa Cornerstone, 2000. Year 2000. Then 2001, nakita ako ng CBMS. Before CBMS, LTS, Leaders Training Seminary. And then later on, ito ay naging CBMS. Sa ngayon, ay sabihan po ng Diyos na kayo po ay nasa lugar po ng Cavite, nag-serve sa Panginoon, by God's will, God's grace. Tayo po ay maging instrument ng Diyos para po sa kanyang gawain po sa Dasma. So, for me, it's a great privilege na ako'y maging bahagi po dito. So, I can speak Tagalog po. So, kayo po yung nag-start po ng gawain po sa Dasma since 2007. 2007. Nag-start po. Nag-start kami doon 2007. Kasal na kami ni Mrs. 2004. But before Dasma, kayo po yung nag-Batangas muna. Tanawan Batangas for 2 years. 2 to 3, 2 or more than 2 years. About 3 years sa Tanawan Batangas. At sa ngayon po, kayo po nasa lugar po ng Dasma. At biyaya ng Diyos ay nagpapatuloy sa kanyang biyaya. May sa video na. Nanginig ako. Sobrang lamig. Okay. Mag-start po tayo mapatay sa pag-aaral sa ating Diyos. So, open yung Bible to Ephesians chapter 4, verses 17 to 24. Ephesians chapter 4, verses 17 to 24. Ang topic po natin today is Christian duty. About Christian duty. So, chapter 4, verse 17 to 24. Let me read. Verse 17. I say therefore, and testify to the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart, or being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to walk out uncleanness and wickedness. Verse 20, but ye have not so learned Christ. If so be that ye have heard him, and have been taught by him, as the truth is in Jesus, that ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lust. 23, and be renewed in the spirit of your mind, that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Let's pray.
Pare ko once again, salamat sa pribileyo dito sa amin sa living ito na nakapag celebrate ng Thanksgiving with Pastor Bill and his church. Salamat po sa biyaya at kabutihan, generosity for sa church o God. Sa privilege o Diyos na maging instrumento para magpag-share ng insight. Give us right heart, O God, and right spirit. And also, God, we ask and beg for forgiveness sa lahat ng pagkulang kasalanan. Nang sa rin, wala po maghadlang sa partido sa Bahay Espiritu sa aming kalagitnaan. Ibitin niyo po nawa bilang blessing ang iba dito sa lahat ito. Tuloy nga po na wala po kami magagawa by our own. Kaya po hinihiling po ng biyaya, tornungan, understanding. Sa Bahay Espiritu, siya po mag-convict. Sabi ito sa amin, na sa itapo ninyo ay magsilbing aral, encouragement, magsilbing correction, reminder sa bawat isa. Kung meron pang hindi sa Panginoon, tulungan niyo po at maunawaan po niya ang kanyang sarili and also God. Kung mayroon pang confused, tulungan niyo po na makita ang truth at timitin niyo po ang iyong in Jesus' name. Okay, so kumakita po natin mga kapatid dito po sa chapter 4, no? At tuloy ang chapter 4 po ay ang Ephesian Church ay nagsimula ito mga kapatid, no? Nung sinulat po ni Paul ang epistle of Ephesians, ito po ay first Roman imprisonment, no? And then sinulat po ito after or 5 years after siya mag-start po ng Ephesian Church. Okay. So, in-encourage po dito ni Paul, ang Ephesian Church. Sa chapter 4, mayroon po ilang mga bagay na kanyang tinuro na dapat po nating makita, no? Kung saan ay niremind po ni Paul ang Ephesian Church for two things. Number one, the doctrine and duties of a Christian. So, doctrine and duties, but dito sa chapter 4, mayroon po dito may instructions si Paul na kung sa'y pinapakita sa chapter 4 yung duties of church assembly or New Testament assembly. Tapos nandun po yung worthy walk of a Christian and unity of the Christian. So, from verse 1 hanggang verse 16, naroon po yung worthy walk and walk in unity. Okay? So, nabigyan niyo po siya ng ilang mga instruction po doon, how to maintain unity of the church. No? But in these verses, from 17 to 24, sa text natin po ito, ay nabigay po siya ng instruction sa Ephesian Church na kung saan ay kinakailangan po nila ng evidence na sila ay tunay na or genuinely regenerated as a Christian. Na kung saan mapansin po natin, sa instruction po ito ay may dalawang bagay. There are two things. Na kung saan makita niyo po dyan from verse 17 to verse number 19, yung sabi po sa verse 17, sabi dyan sa 17, this I say therefore and testify to the Lord that ye henceforth walk not as other Gentiles walk. No? Walk not as other Gentiles walk. So ang Ephesian Church ay hindi po sila Hudyo, hindi po yung mga Gentiles, but mayroon pong dalawang klaseng Gentiles. The unsaved and the saved Gentiles. So, tinutukoy po dito ni Paul ay yung saved Gentiles. No? Na-focus po si Paul sa saved Gentiles, na kung saan sabi po dito ni Paul, walk not as other. The word other, it refers to the unsaved Gentiles. No? Na kung saan sila po ay nasabi nga po dito, mayroon po dito ang characteristics na binalik po si Paul na kung saan ay as a Gentiles or pagans in the Old Testament, they were foreign nation, not worshiping the true God. They were called pagan. No? The heathen. Sa kanya po, sila po yung mga unsaved Gentiles. So tayo po ay mga Gentiles. Gentile saved. No? Gentile regenerated. No? But kung mapansin po natin, sabi po dito, walk not. So ito yung instruction po dito, walk not. Right. So maraming mga bagay na kung saan ay kinakailangan po natin
i-consider. No? Nakuusan bilang isang Kristiyano, ano pa tayo, anak ng Diyos, do ito ay isang napakalaking struggle sa mga young generation today, no? Na kung saan ay maraming confusion even sa mga kapwa po natin na Baptist. Yes. So, even the pastors, sila po ay lumalakad tulad po ng sabing other Gentiles. Even churches. No? Other churches. So, may mga pastors na kung saan ay nakakalungkot na gumagawa po sila o lumalakad po sila tulad ng mga hindi po tunay naman ng pataya. Sabi nga ni Brother Kenneth, sila po yung mga tawag ito, apostate. Yes. Apostate pastors. Apostate Christians. So, pag sabi apostate, sila po ay nandun sa perimeter lang. Hindi po siya sa loob. Wala siya sa loob. Nasa labas lang po sila. Nakita nila yung light, nakita nila yung truth, pero wala sa nila yung truth. Yeah, that's right. Okay? Wala sa nila yung Holy Spirit. Na kung saan magtuturo sa kanila, mag-guide sa nila, mag-convict sa nila, wala sa nila yun. So kaya, even the pastors ay, alam nila sila ay disqualified as a pastor, na natili po sa gawan. Natili po sa pastor. Bakit po? Sila po ay apostate. Hindi po sila after for the truth, after po sila for power, fame, number 3, mind. So hindi po sa hindi po sa talaga concern sa souls ng tao. So deceiving. No? So kaya sabi po ni Paul, walk not as other Gentiles walk. So ito po yung instruction po ito, na kung saan ay ang genuine Christian ay mayroon duty na talagang worthy walk doon sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. Sabi nga po sa 1 Peter chapter 1, verse number 15 and 16, 1 Peter 1, 15 and 16, very clear ang sabi po ng Bible. Moreover, 1 Peter chapter 1, verse 15. But as He which hath called you is holy, so be holy in all manner of conversation. No? In all manner of conversation, in any work. Sabi dito, be holy in all manner. In verse 16, because it is written, be holy for I am holy. So, clear po ito pa rin. So, sa Gentile walk, ay hindi po natin makikita po sa nila o wala tayong makita o anumang pag-asa na sila ay lumakad na ayon po sa Panginoon. Na maging worthy po sila sa Diyos. O sa Panginoon. No? So, ito po yung binigay po rito sa verse 17. No? Na kung sabi po sa 17d, ito yung characteristics po nila. Sabi sa 17, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind. Wow. No? In the vanity of their mind. No? Alam niyo po ibig sabihin in the vanity of other mind. Worthless. Yeah. Thinking worthless. Yep. So kung makita po natin sa nila ay hindi tayo magtataka kung bakit po sila ganun ka-weird. Ino-offer lang mo sila ng truth, ayaw nila sa truth. Kasi hindi nila makita yun. Yeah. No? Hindi po nila makita, hindi po nila maunawaan ang ganung bagay na katotohanan. No? Tingnan niyo po yung Galatians chapter 5, verse number 19. Ito yung duty, ito po yung magawain po nila. No? Galatians chapter 5 verse 19. Sabi sa 5:19, now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, adultery, witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strife, sedition, heresies, inveighing, murders, drunkenness, reveling in such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that ye
that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. So, very clear dito mga patay. Ito yung reason bakit hindi kinakailangan ng isang Kristyano lumakad tulad po sa nila. No? Ito yung mga buhay po nila, ito po yung lifestyle po nila. No? Kasi nakakalungkot, may ilang mga pastors, hindi naman po lahat. Nakusa ay makikita niyo po yung kanilang buhay ay nandito pa rin. Okay, kausap po si Pastor, si Brother Kel kanina. Akala ko yung sasabihin ng church ay yung kapitbahay namin. No? Nausay na nagpapastor na disqualified. Ang sabi nga nila, Pastor, sino ba ang worthy sa atin? Sino ba ang worthy sa atin para mag-priest, mag-pastors? Lahat tayo makasalanan. Pero kung makita po natin, bakit tayo sinave ng Diyos? Bakit si Christ nandito pumunta sa sanglibutan? Bakit tayo may scripture? Para makita natin yung katotohanan. No? Na tayo ay sinners, sinave ng Diyos. Then ano po? Ano yung next? Sa Book of Romans, makita niyo po yung 3 or 4 na S. Una, ang tao po ay sinner. Saved by grace. Number 3, sanctified. Diba? After na ma-saved, sanctified ng Diyos. If you're sanctified, you're worthy sa harapan ng Diyos to serve. Dahil yung pang-apat is service. So, nandun po tayo. Kaya tayo forgiven, kaya tayo justified, sanctified, para maging worthy sa Panginoon. So, kaya sabi dito ni Paul sa verse na ito, walk not as other Gentiles. No? In the vanity of their mind. No? In the vanity of their mind. And then yun po yung 1 Peter chapter 4, verse number 3. 1 Peter 4:3, another verse. Sabi sa verse 3, for the time past our life may suffice as to have brought the will of the Gentiles. When we walk in lasciviousness, lust, excess of wine, reveling, banqueting, and abominable idolatry. So kaya, ito yung reason bakit sabi ni Paul, walk not as other Gentiles. Yep. If you are saved, pinakailangan, makita po natin ito, ano yung reason bakit hindi ko gawin ng mga bagay na yan? May reason ng Bible. No? Nauusan ko bakit hindi na tayo dapat masumpungan pa sa ganong klaseng direction. Then, another thing, another verse, 1 Corinthians 4, verse 4. 2 Corinthians chapter 4, verse number 4. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. That's why mapapansin po natin yung 17D ng Ephesians chapter 4. Vanities their mind. Yeah. Why? According to the verse 4D, sabi dito, the God of this world hath blinded their mind. Right. Yep. So kaya ganun po yung kanilang thinking. Ganun po yung kanilang direction. Ganun po yung desires po nila. Direction. No? So, sa kanila, okay sa kanila yun. Proud sila doon. Proud sila na gawin yung ganung klaseng sin. No? Proud sila na mas marami silang nagawang kasalanan. Pero sa Christian, saan tayo dapat maging proud? Yes. Maging proud tayo na tayo ay biniyayaan ng Diyos na enlist tayo doon sa putik ng kasalanan. Yeah. Enlist tayo ng Diyos doon sa kadiliman. Kaya tayo po sa liwanag. Kaya tayo po ngayon, sabi po ni Paul, worthy walk. Balikan niyo po yung Ephesians chapter 4. Kung tingnan po natin, i-challenge po natin ating sarili po natin na sana ay daily, no? Kaya i-challenge natin na tayo po ay sanay gawin natin na yung daily natin,
the life natin ay maging worthy sa Panginoon. Amen. That's right. Ephesians chapter 4, verse number 1, I therefore, a prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Take the word beseech you that ye walk worthy. No? Similar as begging. He instructed the church to walk worthy. No? Kung papaano, kung saan tayo nilagay ng Panginoon. Ako din doon sa pagkatawag natin ng Diyos. Saan tayo tinawag ng Panginoon? Sa kasalanan o sa kabutihan? Kinuha tayo ng Diyos, hindi sa liwanag. Kinuha tayo ng Diyos, nasupuan tayo ng Diyos sa kadiliman. Dinala tayo ng Diyos patungo sa liwanag. Amen. Amen. So kaya ang Christian, ikaw as a believer, masupuan tayo ng Diyos na lumalakad sa liwanag. Amen. Yeah. Hindi sa kadiliman. Nauusan, sabi nga po sa Corinthians chapter 4 verse 4, ang reason bakit nandun sila kasi yung God of this world has blinded their eyes. Their mind. So blessing na tayo po ay inopen ang Diyos yung heart and mind natin para makita ang katotohanan. Amen. No? So, yun po yung unang characteristics po ng Gentiles. No? Ang characteristics po nila, sa 17d, vanity of their mind. In verse number 18, having the understanding darkened, no? Being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. Amen? So, verse number 18, mayroon pong tatlo. Having understanding darkened, alienated from God, no? Through the ignorance. Yung ang climax po dito. Because of their ignorance. And hard-hearted. So yun po yung dalawang bagay po dito. Because of their ignorance to the truth, ignorance to the Word of God, at the same time, they're hard. Similar po as stubborn. No? Similar to a stubborn. Yung binanggit po dito sa verse 18. Blindness of the heart. Because of the blindness of the heart. So kung makita po natin yung katangian po nila. No? Nakakahabag po sila. No? And in Ephesians chapter 2, verse 11 and 12, another reference. Ephesians chapter 2, 11 and 12. Wherefore, remember that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision, by that which is called the circumcision in the flesh made by hands. That at the time ye were without Christ, being alien from the commonwealth of Israel, a stranger from the covenant of promise, having no hope, and without God in the world. So ito po yung another characteristics po dito ng Gentiles, na unsaved Gentiles. But, no sila po yung na-saved, sabi sa 13, but now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off were made nigh by the blood of Christ. Amen. Yun po yung katangian po natin. Kung paano po siya nahiwalay o balay sa Panginoon, ganun din po tayo. No? Tayo po ay tulad po din nila. Walang pag-asa. Walang direksyon. No? Wala sa katotohanan. Walang liwanag. Tulad din po nila. But sa ngayon, sabi sa verse 13, but now in Christ Jesus, who sometimes were far off. Bakit po tayo malay sa Diyos? Because of sin. Because of sin tayo po nawalay. Simula po doon sa Garden of Eden. Ano? Simula po ng fall. Pag fall po ni Adam, tayo po nalayo sa Panginoon. But because of Christ, that's the very purpose kung bakit po si Christ ay napunta dito. Upang tayo po ay ibalik.
No? So, yun po yung purpose po dito. Then another verse, verse 12. Okay, verse 12, sabi niyan, that in that time ye were without Christ, being alien from the Ephesians chapter 2, okay, tama. Verse 12. Being alien from the commonwealth of Israel, a stranger from the covenant of promise, having no hope, and without God in the world. But now in Christ Jesus, no, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. Not by pastors, not by religion, not by baptism, not by baptism, not by good works, but Christ. Amen. That's right. Amen? So, wala po tayong part po doon sa salvations po natin. Para po tayo mailapit sa Panginoon. Ang Diyos ang siyang pumilos para po sa atin. Hindi po tayo ang pumili sa Diyos. Hindi tayo umibig sa Diyos, kundi ang Diyos umibig sa atin. So, ang part lang po natin is to accept Christ's sacrifice, repent, and have faith sa ginawa po sa gospel. No? Sabi nga po doon sa Mark chapter 1, verse 15, repent and believe the gospel. Amen. So which is mga kapatid, yung the word repent ay nawawala na po sa ngayon sa ilang mga churches. No repentance. Just accept. Easy believism. Kaya maraming mga Baptist, maraming mga member ng Baptist na unsaved. Yes. Nakakaloka. Even the pastor unsaved. Sabi ni Paul dito, as a Christian, tayo ay dapat na hindi tutulad o lalakad ng mga other Gentiles. That's right. Pero nasaan po sila? Nandun siya sa ganung klase mga lakad. Immoral pastor. Marami sa Pilipinas. Sa amin, sa Cavite, marami immoral pastor. Nakakalapot. So, only by God's grace na tayo kayo nandito. Sana i-preserve tayo ng Panginoon, Pastor Bill, in other preachers. Sana i-preserve tayo ng Diyos na maging worthy sa Kanya. Nasabi nga, tayo ay endangered species. Ibihira na lang. Yeah. Yung mga immoral church pastors ay fast growing. The biblical church, dito very. Bakit po? Dahil maraming mga tao na kung saan ayaw sumunod, ayaw ng struggle. Ayaw ng struggle sa buhay. Ayaw ng difficulties. Mahirap sumunod sa Panginoon kapag biblical. Mahirap sumunod sa Panginoon kapag biblical po tayo. Di ba? Mahirap. Ang sabi nga ng iba, para tayong lumalakad sa lubig. No? Tumatawid sa lubig. But, sabi ng Bible, Matthew chapter 7, 13, 14, very clear. Ano po sabi ng Matthew 7, 13, 14? Let's be read. Matthew 7, 13, 14. Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to what? Destruction. No? And many there be will go in thereat. Because straight is the gate, and narrow is the way which lead into life, and few that be find. It's okay. Di bali ng kaunti. Nasa tama naman tayo. Di bali na mahigpit ika, sabi ng iba. Mahigpit daw ang church, mahigpit daw ang Coneso, mahigpit ang Mansayan. Pero di bali na, patungan man tayo sa tamang direction. Amen? So, hindi po tayo tumitipo doon sa
although nakita po natin yung kalakaran po nila, pero nakakalungkot po tayo po yung magiging after na makita po natin yung katotohanan. Once nakita po natin yung truth, nakita natin yung error, say maluwag sila, mag-judge tayo sa nila. So, mahirap po tayo doon na tumayo sa katotohanan. Kaya, say po sa verse number 20, Ephesians chapter 4, verse 20 and 21. Take to mapatik. Tingnan po natin may yung verse 20 and 21. Ito ay isang bagay na challenge and encouragement. No, sasabihin po ni Paul po dito sa verse number 20. But ye have not to learn Christ. Ano po yun? Yung verse 17, 18, and 19. Okay, so verse 19, wala pa tayo. Sa verse 19, sabi who being past, feeling have given themselves over unto the seriousness to walk all uncleanness with greediness. No? So, nakakalungkot po, no? So, sabi po dito, kung mapasin po natin, sabi sa verse 19a, who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness. Similar po ng sabi po dito, siya po naging shameless. Parang, sabi nga po ito, parang nawala po sa senses po nila yung kahiyan. Yeah, right. Wala. Wala na. Wala na silang, basta okay lang sila maghubad sa kalsada. Okay lang gawin nila yung mga bagay na immoral. Okay. So ito yung bagay na binabanggit sa verse 19a. They have lost all sense of shame. Yan po ang problem. They have lost all sense of shame. Or sila ay shameless. Kaya niyo po yung mga attires po nila. Mga kabayan, lalo na. Yun po yung attire nila. Papasok ng school. Pupunta ng mall. Pupunta ng park. Pupunta ng beach. Anong mga attires po nila? Yung mga men, naka-short. Ladies, naka-short. Short. Other men, with t-shirt. Ladies, is dito. Ano pinapakita niya? If you are Christian, sabi po ni Paul, walk not as other Gentiles walk. Yeah. Pastor, pag ako'y mag-swimming, ano gagawin ko? Swimming yun eh. Masama ba mag-t-shirt? Hindi masama yun. Masama ba mag-short? Hindi masama yun. Diba? Pumunta ka ng mall, spaghetti, sando, pangbahay, inner garments, nandun ka sa mall. Nakakalungkot. As a Christian, sabihin ko, walk not as other Gentiles. Bakit po? Para makita po nila ang difference. Yes, that's right. Magkaroon po ng difference. Magkaroon po ng liwanag. No? Nasabi nga po ni Christ, let your light so shine before men that they may see your good works, that they may glorify you. Amen. That's the reason, sabi po dito. Sabi po sa verse 1, beseech you that you walk worthy of the vocation. No? Wherewith ye are. No? Nasabi po ni Paul, ito yung sabi ni Paul sa Ephesian Church. Sabi po ni Peter sa 1 Peter 1:15, clear yung sabi niya kanina, so be holy in all manner of conversation, in manner of life. Kasama po yung ating mga styles, looks po natin, yung words po natin doon. Kasama po yung manner of life. Diba? So, pastor, ang weird naman yan, hirap naman yan. Sabi ng Bible, if you are Christian,
look like a Christian. That's right. Talk like a Christian. Walk like a Christian. Not Gentiles, unsaved Gentiles. Lifestyle. Tayo po ay nag-represent po tayo ng pangalan and truth po ng ating Panginoon. So kaya yun po yung nais po ni Paul. Okay, tuloy na po tayo doon sa verse 20 and 21. Tuloy na po natin. Sabi po ni Paul sa verse number 20, be ye have not so learned Christ. No? So, wala, yung verse 17, 18, 19, wala yung kay Kristo. Hindi natin natutunan sa Kanya. Kaya ang challenge po dito sa verse 19, verse 21, if so be that ye have heard Him and have been taught by Him as the truth is in Jesus. It is a challenge, mga kapatid. If you have heard and taught by Him, may evidence. Where is your evidence ngayon? Narinig mo yung turo ni Christ. No? Narinig mo yung kanyang salita. No? Sabi po dito, ano yung term ginamit niya? 20. Ikaw ay naturuan ng katotohanan. Nasaan yung evidence? Right. Dito kapatid, hinahanda po dito ni Paul. Gusto ni Paul na magkaroon po ng evidence yung natutunan po natin sa kanyang mga salita. Ako ay nabibless kanina, bago magsimula mayroong quiz. Amen? I like it. Gagayahin ko yun doon. Pagpapayahin ko yun. So, sabi dito kapatid, kung tayo po ay narinig po natin yung katotohanan, naturuan po tayo ng ating Panginoon. No? Yung truth na ito ay iba kaysa truth ng sanlibutan. Amen? Magkaiba ang katotohanan sa mundo nito. May katotohanan kiniklaim ang mundo, may katotohanan kiniklaim ang Satan. That's right. As a Christian, alam po natin ang katotohanan ng Diyos. No? Sabi po ng tingnan niyo po, ang difference ng katotohanan po ng Biblia. I think John chapter 8. John chapter 8, 31 and 32. Let's read. Then said Jesus to those Jews which believe on Him, if ye continue in my word, take that my word, then are you my disciples indeed. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Amen? Amen. This is our privilege na kung saan ay nasabi nga po doon ni Paul dito sa ating teksto, narinig natin, natural po tayo ng katotohanan po ni Kristo. So since ang katotohanan ni Kristo ay nagpapalaya, sana ay may evidence po sa atin na tayo ay pinalaya na sa kasalanan. Meaning to say, tayo ay namumuhay sa katotohanan, hindi sa kamalian. Hindi natin ginajustify yung mali. Amen? Minsan, may ganun pang tao. Mali na, i-justify pa yung mali. Gusto maging tama yung mali. Even the Christians, nangyari po yun. So, sabi po dito, may evidence kung tayo po ay naturuan, tayo po ay nakapakinig ng salita ng Panginoon, ng salita niya ay katotohanan. So, praise God, ito yung mga evidence. Amen? Na ito yung mga evidence po sa atin. Tuloy po natin evidence na yan. Amen. That's right. Amen? Tuloy po natin yung katotohanan na narinig natin through Pastor Bill, future Pastor Kenneth, Amen. another Pastor. Another RJ. Where ba RJ? Pastor RJ. Sa labas. Di ba? So sila yung mga ginagamit ng Diyos, instrument po para sa atin. Instrument ng Diyos para turuan tayo. Marinig natin yung truth na pinatiwala sa kanila ng Panginoon. Na tinuro sa atin. At tayo naman, kinakailangan mag-comply po tayo sa truth na yun. Na kung nasa atin yung katotohanan, mayroon po manifestation. Amen. That's right. No? Hindi lang dapat, sana, pag pumasok dito, takpan natin para hindi lumabas. Diba?
Takpan natin, papasok dito, takpan natin para wala siyang ibang direksyon, huwag pa dito. Amen. Huwag lumabas. Huwag natin hayaan lumabas. So yung katotohanan ito, kapatid, ang siyang nagpapalaya po sa atin. Sa tayo mapalayain ng Panginoon? Sa kapahamakan ng kasalanan? Palayain tayo ng Panginoon sa anumang struggle, difficulty sa buhay po natin. So ang Kristiyano po, sabi po ni John, ang Kristiyano po ay overcome. So kaya, ma-overcome po natin ang anumang klaseng difficulties. By God's grace. By God's grace, tayo po ay overcomer. Tulad po ni Kristo na overcome po niya yung world, ma-overcome din po natin. Yan po sabi po niya. So mayroon po tayong kakayanan, abilidad na ma-overcome natin. Ipakita natin sa amin. Ipakita po natin as a Christian sa ating family, unsaved relatives, unsaved friends, classmates, office mates. Naway, with God's grace, makita sa atin yung truth na ito na kung saan ay mayroong evidences or manifestation. So, ang Bible po ay nabigay po dito ng ilang mga evidences o challenge para makita po natin kung since tayo po ay naturuan ng truth ng salita ng Diyos, tayo po yung verse number 22, but let me read yung verse number 21. If so be that ye have heard Him and have been taught by Him as the truth is in Jesus, that ye put off concerning the former conversation the old man. Alin po itong former conversation the old man? Tingnan mo po tayo, ang tao po, ang Kristiyano po ay mayroong dalawang klaseng nature. Old and new nature. Alin po yung old conversation natin? Yung old man natin. Yung bago tayo masave. Right. The old life. Ngayon po, sabi dito ni Paul, no? Sabi sa verse number 22, put off. Yep. Kung ikaw ay dating may nino, na singgero, Yes. ang sabi dito ni Paul, put off. That's right. Alisin mo siya. Ilayo mo siya. Na hindi magkaroon sa iyo ng anumang attachment. Na hindi ka naman involved doon. Layuan mo siya. Lumayo ka sa kanya. Put off concerning the former conversation, the old man, which is, sabi doon? Korah. Amen? Yeah. Sino dito ang hindi galit sa kurap? Sino sa inyo dito ang hindi galit sa kurap? Ba't yung kapatid, no? Ayaw po natin sa kurap, so hindi tayo dapat maging kurap. That's right. Wag natin ikita, wag natin entertain yung sin na ito. So, kung saan, yung old nature, sabi ito, corrupt according to the deceitful lies. May kasi mga kapatid, ito po yung old man ay, ito ay dapat na nilayan na po natin. Kasi, ang point dito ni Paul, kung tayo po, so-called Christian, or assuming Christian, saved, ina-assume natin na saved tayo, but kung tayo po ay namumuhay sa, sabi nga, worldly, or earthly, ano po sabi po ni Paul sa Romans chapter 7, chapter 8? Once ang Christian, ang tao, ay namuhay sa, sabi nga, worldliness, or in the flesh. So ito, yung Romans chapter 8, verse number 6. Sabi sa verse 6, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and hope. The word carnality means flesh. No? So different spirit, yung to be carnally minded, separate death or separation. But to be spiritually minded is life and hope and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither in it can be. Di ba? So, ito po yung reason. Bakit kinakailangan po ang Kristiyano po ay umiwalay po. At kinakailangan po tayo lumakad na mayroon pong katapatan sa Panginoon. Okay, verse number 3 po natin. Verse number 8. So then they that are in the flesh cannot please God. Okay? So,
Ito po yung, sabi sa verse 22, kinakailangan natin i-put off. Kung gusto natin as a Christians, maging worthy, maging umapag-serve tayo sa Kanya, no? So, sabi ni Paul, put off natin yung former conversation, the old man. No? Huwag tayo mamuhay na carnal. No? Huwag tayo mamuhay as worldly. So, yun ang point niya po dito. Now, sa kinakailangan i-put off natin yun kasi hindi bagay sa Kristiyano ang maging carnal. Mamuhay carnal. Bakit po? Kapag carnal is ang Kristiyano, kahit anong gawin niya, hindi siya magiging kalugod-lugod sa Diyos. Kahit na siya mag-pray, walang saysay ang prayer. Diba? So, halimbawa may sin ako, naumuwi ako sa kasalanan, nag-pray ako sa Panginoon, ako ba ay papangkin ng Diyos? May kinig ba Diyos sa akin? Isaiah 59. Isaiah 59, 1 and 2. Kung tayo po ay namuhay o mayroong unconfessed sin, so hindi po tayo magiging kalugod-lugod sa Panginoon. Ano mang gawin natin? Sabi sa 59, 1 and 2 Isaiah, behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, neither his ear heavy that it cannot hear. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you that he will not hear. That's right. So, sino mag-asapa? Diba? Kung tayo as a Christian na umuwi sa kasalanan, maging prayer natin ay useless. Useless yung prayer po natin. So, kaya sabi ni Paul, put off the old man. The old conversation. The old nature, ika na. Binagit po ni Paul sa Corinthians, 2 Corinthians 5:17, if anyone be in Christ is a new creature, all things are passed away. Behold, all things are become. So doon po tayo lalaga sa new. Amen? Ituloy po natin yung bagong buhay po natin. Hindi po tayo lalakad po, ayaw po doon sa old conversation. The old man. So, hindi po guarantee or license na, saved na ako, pwede po nang gawin lahat. Yeah. Hindi. Balikan po natin yung Romans chapter 8, verse number 8. Tignan po natin, ang binagit po dito ni Paul. Ano mangyayari sa buhay sa Kristiyano na kung saan ay ginawang license na kanyang salvation, subalit siya ay carnal. Ang sabi sa verse 8, So then they that are in the flesh, what? Cannot. Praise God. Sorry na lang. Pwede bang maging carnal ang Christian? Sabi carnal ka, Christian. Di na pwede ba yung carnal ang unsaved? Ang Christian, pag naging carnal, kahit anong gawin niya, tugtog, awit, tuturo, kanta, sabi dito ng Panginoon, hindi siya magiging kalugod-lugod sa Panginoon. That's right. So useless ang bagay na ginagawa niya. Although may promise ng Diyos, your labor is not in vain in the Lord. Sa mga, yung Kristiyano na yon na nag-labor, na hindi, walang, sabi nga, hindi siya nasa kasalanan. Yep. Pero kapag ka na Christian, doon ano man bagay na gawin mo sa Panginoon, pag-serve mo sa Panginoon, ika nga, useless sa Panginoon. Yeah. Dahil hindi po siya magiging, sabi dito, cannot please God. But, ang challenge po ito, but ye are not in the flesh. This is a challenge. No? But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is not of his soul. Amen. Gratis mga kapatid, if you are saved, nasa iyo po yung Holy Spirit. That's right. Nasa iyo po yung Holy Spirit na nasa iyo.
At ito ay evidence na patunay po sa iyo, kayo say, mayroon mag-convict sa iyo, magtuturo sa iyo, mag-guide sa iyo, para ma-overcome mo. Para malaman mo yung katotohanan. That's right. Doon pala magkaroon ng manifestation, no? Kung so-called siya is saved, assume na siya is saved, assuming na saved, pero walang changes sa buhay po niya, meaning, wala sa kanya Holy Spirit ng Diyos. Yep. Kapag nasa kanya Holy Spirit ng Diyos, may mag-grieve sa kanya, no? May grieve ang Holy Spirit pag tayo pinakasalanan. So ano ang kasunod po doon? Kapag nag-grieve tayo, pag nag-grieve yung Holy Spirit, convict tayo ng Holy Spirit, anong next? Repentance. That's right. Hindi siya mamumuhay sa kasalanan. Kasi naroon Holy Spirit sa kanya. Ano sabi po ni Paul? Ephesians 4:13, grieve not the Holy Spirit of God. That's right. Amen. Di ba? Grieve not the Holy Spirit of God. So, nai-grieve ang Holy Spirit once tayo po ay nakapag-commit ng sin. So, kapag nag-grieve ang Holy Spirit, tayo naman po ay ma-convict. Convict tayo ng Holy Spirit. I-remind tayo na yung bagay na ginawa mo ay mali. So, tayo ay dapat na mag-repent. So, hindi tayo mag-enjoy sa sin. Kasi naroon sa iyo yung Holy Spirit ng Panginoon. So, yung isang tao na nag-enjoy sa kasalanan, though ina-assume niya siya ay saved, but siya ay nasa kasalanan, so yung evidence ay nakita natin. Di ba? Nakita na yung evidence. Kung sila ay, sabi natin, member ng church, nabaptize siya, but nanatili sa kasalanan, hindi siya nag-grieve, hindi siya nakakonvict. No? Sa bagay na ginagawa po niya, we need to say, unsaved yung tao. Yeah, that's right. Di ba? So, as a Christian, nakita po natin doon, kaya sabi po ni Paul, so, mali pa po doon sa doctrine, may duty po tayo to walk worthy. Amen? Walk worthy. So, ito po yung child po sa kanila. So, una, kung tayo po ay naturuan, narinig natin yung turo po ni Kristo, yung katotohanan, verse number 23, not only put off, but be renewed in the spirit of your mind. Amen? Another evidence na gusto ni Paul. Amen. Put off the old man and be renewed. Renewed. No? Not only renew, but renewed. Dito siya mayroon ng evidence na nakikita sa buhay natin. Na tayo ay nagpapatuloy, nag-enjoy sa pag-serve sa Panginoon. No? Na wala, malayo sa kasalanan. Hindi nag-enjoy sa kasalanan. Kasi renewed is spirit. Amen. That's right. According to Romans chapter 12, verse 1 and 2, very clear ang encouragement po ni Paul. Romans chapter 12, verse 1. Verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. It is the only chance, privilege na mapag-serve tayo sa Panginoon. Na may present po natin, mas na-present po natin yung life, yung buhay po natin, bodies po natin, living sacrifice, holy, acceptable unto God, yun po lamang ating may pag-inigit sa Panginoon. Yun po yung maging acceptable lang sa Diyos. So, kinakailangan po natin yung renewed, sabi ito, spirit. Amen? Renewed spirit of your mind. And last, na-challenge po dito ni Paul, no, sa verse number 24, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Wow. Tatlo lang po mga kapatid. Ang bagay na bigay dito ni Paul as evidence. Kung tayo ay tunay na naturuan, narinig natin yung aral niya, naturuan tayo ng so-called truth. Kung totoo na tayo po ay nakarinig, naturuan ng katotohanan, ito yung evidence na ito. Put off the old man. Renewed your spirit and your mind. Put on. I-practice po natin yung new life natin as a Christian. Put off the old life, put on the new life. Put on
keep on walking, serving the Lord. Sana, tayo po natin, ang tatlo ito, itong tatlong bagay nito na bilangit sa verse number 22, 23, and 24 is vital for Christian life. That's right. Vital for Christian life. Put off, renewed. Okay, sa 23, renewed in the spirit of your mind. And 24, number 3, put on the new man. Let's pray. Father, masayin Lord, purihin kayo ang mga salita na tunan sa evening. Naway tulungan, patuban niyo po ang krisan ito. Salamat po ng Diyos. Sa activities po na kung saan ay naganap po ngayon, Thanksgiving Day, Thanksgiving Wednesday, Panginoon, salamat po na ito po yung dapat po namin pasalamat. Pasalamatan higit sa lahat. Ang katotohanan na ibigay niyo po sa amin. Salamat po sa Diyos, agad na magkaroon po kami ng access sa katotohanan po ito. Na malakaran po namin by your grace. Salamat po sa tulong at gabay po ninyo. Biyaya na kayo po magtamo ng kaligtasan, kapatawaran at ng buhay na wala at mga paglingkod po sa inyo. Tulungan niyo po paano kami na ma-overcome po namin ang mga bagay na directions ng mga unsaved Gentiles na kung sa'yo ay nais po na hindi po namin lakas. Instead, nalakaran po namin, i-apply po namin ang tatlong bagay na ito. Iwaksi po namin ang the old man, old nature, old life. At payagan po namin ang espiritu na i-renew ang spirit mind. At mamuhay po kami bilang isang Kristiyano, bilang mananampalataya. As evidence na katotohanan na yung mga salita naming nagtunan. Tulungan niyo po Panginoon Diyos. Salamat sa pastors po, pastor. At sa mga brethren po dito, Panginoon. Nakibigisin niyo po ang iklesia nito ng iyong banal na dugo at nawa yung salita ang isang patuloy na maging foundation ng aming Christian life. In Jesus' name, pray.